Ang mga kandila ay hindi nasusunog para sa atin, kundi sila ay tumatanglaw para sa lahat ng mga di nagawang maligtas sa pagkakabihag. Silang mga pinagkakaitan ng karapatan at hinahatulan sa paggawa bilang mga alipin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nabigong ipagtanggol ang kanilang hanay sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Nagapi, sumuko at nabihag ng mga kalabang maghahatid sa kanila sa matinding kahirapang hindi mo na naising mangyari sa iyo. Ginawang alipin bilang gantimpala at sa pilitang pinagtrabaho sa di kaya-ayang kondisyon at itinuring ng mga hayop na basta-basta na lang itatapon kapag wala ka ng pakinabang. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, paghihirap at pagtitiis ng libu-libong nabihag sa digmaan. The Bridge over River Kwai, ang tulay na luha ang puhunan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang makasaysayang riles na may habang 250 milya na nagdudugtong sa mga hangganan ng mga bansang Thailand at Burma sa modernong Myanmar ay mas nakilala din ng mundo sa bansag na The Death Railway. Ito ang mapait na kapalarang sinapit ng mga nabihag noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng pamamayagpag ng Imperyong Hapones, halos lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya ay yumuko sa kanilang paanan. Taong 1942 sa tuluyang pagbagsak ng Singapore at Malaysia, ay kinailangan ng mga Hapones na magkaroon ng mabilisang supply lines para sa kanilang mga tropa na nasa Burma na hawak na rin nila. Buwan ng Hunyo taong 1942, sa pagkatalo ng Japanese Imperial Navy sa labanan sa Midway, ay nagkaroon ng malaking balakid at lubhang delikado ang ruta nila kung sa dagat nila papadaanin ang mga kagamitan at supply ng hukbo dahil nagkalat ang puwersa ng mga kalaban. Dahil dito, binuhay nila ang matandang ideyang ginagamit noong ika-18 siglo ng malalakas na bansa. Ito ay ang paggawa ng mga riles para mapabilis ang transportasyon. Napakalaking proyekto nun dahil inter-island ang daraanan at bansa sa bansa ang kailangan nilang pagkonektahin sa isa't isa. Ayon sa mga inhinyerong Hapones, ang pagkukonekta pa lang sa mga bansang Siam at Myanmar ay aabutin na ng 5 taon. Ang suhestyong ito ay mabilis na kinundi na kagad ng Japanese Imperial Army na nagsabing hindi iyon katanggap-tanggap lalo pat ang kanilang mga sundalo ay nakikipaglaban sa digmaan na hindi pwedeng abalahin para lang gumawa ng mga riles. Pero